hindi dapat na nandun ka sa sitwasyon na yun. In your personal opinion, ano yung pwede mo namang i-advise sa mga taong nandito sa sitwasyon na to, pinagbabawal na pag-ibig, how do you get out of it? Okay, coach. Ito, hindi naman sa pagiging masyadong makata or madrama or heroic, ano. Pero para sa mga tao na nasa ganitong sitwasyon, alam ko na mahirap na hiwalayan yan kasi mahal na mahal ninyo yan. Pero lagi nyo ring tandaan na dapat igalang nyo yung sarili nyo. And from doing things na, and from doing parang disrespectful things sa kapwa mo, that only shows kung papaano mo hindi rin iginagalang yung sarili mo. So, kung mahal ka talaga ng kinabitan mo, or yun, tama, kung mahal ka talaga ng kinabitan mo, ilalagay niya muna sa tama ang lahat bago kanya balikan. Very well said. That deserves an applause. Maraming salamat. Pero, gaya nga ng nasabi mo, siguro dahil we're running out of time, no? I would wrap this up. Siyempre, it's Secret Lover. Yes. Ayoko na. Yun ang ating title, diba? So, ibig sabihin na pag-iisip-isip ka na. Diba? So, ang ganda nung payo mo, Tala. And I think that advice can be complemented by this advice. In any relationship, whether you're the original partner, you're the legal partner, or you're the third party, always remember that the best way for you to really make sure that you're in the right relationship is if you love yourself the way you should respect and give importance to yourself. Because yourself should come first. No? Kasi hindi po pwede yung masyado mong mahal yung partner mo na nakalimutan mo na yung sarili mo. Kasi at the end of the day, yung respeto, yung importansya, yung pagmamahal na ibibigay sa atin ng partner natin, tayo ang nagdidikta nun. Tama. Kaya kung alam ng partner natin, uy, pwede ko tong lokohin, pwede ko tong i-2-time, pwede ko tong itago, pwede tong illegal. Correct. It only means that you are showing your partner